Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa bidyong ito po ay kung paano natin makikilala kapwa nating tao at kung paano rin natin makikilala ang mga bulaang guro or nagtuturo ng salita ng Diyos. So dalawang karakter po ang ibabahagi ko po sa inyo, ang nais na ipabatid sa inyo ng Panginoon na upang malaman po natin at hindi po tayo malindang ng kahit na sino. Sa panahon po natin ngayon, dapat nagiging matatag po tayo sa ating paninindigang pananampalataya. Ayan po, sapagkat napapanahon na po, marami po ang talagang nanliligaw or pinipilit na iligaw ang tao hanggat maaari, pati nga ang mga hinirang ng Diyos ay talagang nagnanais na iligaw ng kalaban. So sa bidyong ito, sa ebanghelyong ito, na nais ng Panginoon na malaman natin, ay ituturo ko po sa inyo kung paano po natin makikilala ang tao, individual po, or ganun din po yung mga nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 43 hanggang 45. Nang sabi dito, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapiputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ring laman ng dibdib. Ayan po. Dito po sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 16 hanggang 20. Makikilala ang bawat tao sa kanyang mga gawa. Pakinggan po natin. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Sa aklat ng Mateo pa rin, chapter 12, 33 hanggang 37. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay ninyong masama ang punong kahoy, kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabuting bagay? Gayon kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya.
sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So malalaman po natin, mga kapatid, kung ano po ang mabuting tao sa panahon po natin ngayon. Ito po kasi talinghaga po ito, ang puno na tinutukoy dito ay individual po sa atin, bawat isa sa atin. Sapagkat kung tayo nga po ay mabuting tao, mabuti ang lumalabas sa ating bibig. Mabuti ang ating mga gawa. Sapagkat ang Diyos po ay larawan, siya po ay mabuti at matuwid. Kaya dapat kung tayo po ay lingkod din ng Diyos, kung tayo po ay nagnanais na maglingkod ng sa Diyos, hindi dapat tayo din po ay maging matuwid. At dapat din po tayo nagpapakatuwid at nagpapakabanal, sapagkat ang Diyos ay matuwid at banal. So kung tayo po ay sinugo ng Diyos, katulad nga po ng sinasabi ko po, kung tayo po ay sinugo ng Diyos na maghayag ng kanyang salita, dapat yung kanyang salita ang ating inihahayag. Ipinapakilala natin ang kaharian ng Diyos, ipinapakilala natin ang kalooban ng Diyos, kung ano nga ba ang paghahari niya sa langit, ano nga ba ang kalooban niya, ano ba ang nais niya para sa atin. Yan po dapat ang lumalabas sa bibig natin. Hindi po katulad ng mga sinasabi ng iba, napakalayo po. Napakalayo sa Biblia, napakalayo sa katotohanan. Kaya kawawa po ang mga taong ito na hanggang ngayon hindi pa rin po natututunan ang katotohanan. At kawawa din po yung kanilang mahililigaw. Ayan po, kaya napakarami pong mahililigaw ng mga taong ito. Sapagkat gumagamit po sila ng mga pananalitang talagang mahihikayat ka eh. Kung talagang wala kang alam ng salita ng Diyos, talagang akalain mo na talagang ito'y tunay. Ngunit kung magsasaliksik ka sa salita ng Diyos, wala po sa katotohanan. Kaya nakakaawa po ang mga taong ito. Ngunit narito po ako bilang alipin, tapat na alipin ng Diyos upang ibahagi po sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano po ang paghahari ng Diyos, kung ano ang kaharian sa langit, upang malaman po natin, lalong-lalo na po yung mga tinawag ng Panginoon, upang hindi na po tayo maligaw. Kaya makinig po tayo sa katotohanan, huwag po doon sa mga kasinungalingan. Kawawa lang po tayo roon kung hindi po tayo magsasaliksik. Ayan, para po ito sa inyo, para sa ating lahat mga kapatid. Apagkat napapanahon na po, napakarami na po ngayon naglalabasan na ngayon nga, ako nga minsan hindi ko rin maiwasan na medyo siyempre mahal ko ang salita ng Diyos. Yun po yung dapat na nais ng Diyos na ipahayag sa lahat ng dako, ang kanyang salita, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng langit. Ipakilala po, hindi po yung kaharian ng tao, sapagkat wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Kaya napakabuti ng Diyos at sinugo niya ako bilang upang maglingkod sa Kanya at ipahayag ang Kanyang kaharian, ipahayag ang kalooban niya. So dapat yan po yung pinapakinggan natin. Huwag po yung mga luma na. Palitan na po natin yan ng bago. Magbagong buhay na po tayo, palitan na po yung lumang pagkatao. Ayan, so dito po natin makikilala ang bawat tao. Halimbawa, ako, sinugo po ako ng Diyos. Natural, ang ipapahayag ko po, ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ipaliliwanag ko po ang kaharian ng langit, ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Paano nga ba tayo makapapasok doon? Ano yung mga dapat nating ginagawa? Ayan po dapat yung tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ibinabahagi po ang katotohanan. Kasi yan po yung mga bagay na iyan ang hindi po natin nalaman or nung mga ninuno natin, kaya hindi po nahituro sa atin. Yung nakagisngan po natin ay yung mga turo sa atin ng ating mga ninuno, na siya rin yung yung mga magulang natin, na siya rin yung namana nila doon sa kanilang mga ninuno, sa ating mga ninuno.
Kaya kung hindi po natin babaguhin yung pamumuhay nating iyan, wala po tayong kaugnayan sa Diyos sapagkat sa pasimula pa naman, nagkasala na po ang lahat ng tao. Wala pong exempted. Pagka sinabing lahat ng tao, wala po kahit bata. Lahat ng tao, nagkasala po. Maliban po na baguhin po natin yung pananaw sa buhay natin, yung pamumuhay natin, wala po tayong kaugnayan sa Diyos sapagkat kalaban tayo ng Diyos sa mga ginagawa po natin. Kaya sa panahon na yon, sa panahon natin ngayon, napapanahon na po at nalalapit na po yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat na maging handa tayo. Huwag po tayo basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi. Sapagkat napakarami na po ngayon ng mga nagtuturo ng wala sa Biblia po. Ito yung mga pangsarili nila. Ito nga, talagang kinilabutan ako nung ako'y napanood po ako na nagsasabi na ang Diyos daw ay pwede nang sambahin sa pamagitan ng rebulto. Tapos Maria Joseph, ay nag-alab ang puso ko noon nung napanood ko yun. Talagang yung taong yun, hindi magtatagal yun. Kapag hindi nagbago yung taong yan, sigurado, parurusahan siya ng Diyos. Itinuturo niya, inililigaw niya ang tao. Kawawa yung mga taong mahililigaw niya. Ipalaganap ang katotohanan upang magising ang mga tao at maligtas. Hindi kung ano-ano. Kung ano yung katotohanan, kung ano yung mabuti, yun yung pinipigilan. Kapatid, kapag hindi po kayo nagbago, mawawala ang lahat ng iyan. Pinagkatiwala sa atin, bawat ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat nating gamitin sa tama. Maging fair po kayo. Yung mga walang kakwenta-kwenta pinapahalagahan ninyo. Sapagkat sa Biblia ko kinukuha yan, tapos sasabihin ninyo may kung ano-ano pang dinadahilan ninyo. Kung may nagtuturo sa inyo, mga kapatid, huwag po kayong maniniwala. Naninira lamang po yan. Sapagkat yung taong mga ganyan, tinawag po yan ng dyablo. Palaganap ninyo kung ano ang katotohanan. Sana po mapanood ninyo ito. Hindi ko po maiwasan na maghinanakit. Matuwid yung isip. Bakit sasabihin na mali? Marunong pa kayo sa Biblia. Hindi naman kayo nag-aaral sa Biblia. So yan lamang po mga kapatid. Maging fair po kayo. Pinagkaloob sa inyo ng Diyos yan para gamitin natin pagpalaganap ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Dahil anytime pwede mawala sa inyo yan. Isang minuto lang o isang segundo lang kung gugustuhin ng Diyos. Pwedeng mawala sa inyo yung lahat yan. Maging kayo, makatotohanan kayo. Hindi ninyo pinapansin. Samantalang yung sa akin, katotohanan ang sinasabi ko Diba? Nakakasaman loob minsan. Dito po natin makikilala yung mga tao na gumagawa ng mabuti at yung hindi gumagawa ng mabuti. Sapagkat sabi nga, walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. Diba? At walang masamang punong kahoy na mumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi napipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Siyempre kung ano po yung pagkatao natin, ano po yung laman ng puso natin, ang laman ng isip natin, yan po yung gagawin natin Kasi ang nag-uudyok, bago po tayo gumawa ng isang bagay, ang nag-uudyok po sa atin yung isip Iisipin muna natin, ay ito yung naisip ko. Bago mo gawin ng isang bagay, nabubuo muna sa isip mo. Which is nagmumula muna sa puso yan. Tapos napupunta sa isip, doon mo nagagawin ngayon. Yung ninanais mo. Kaya dapat isipin po natin na ang ginagawa natin ay tama, ang mabuti, at nakalulugod sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat kabaliktaran nga yung ating natutunan.
Yan ang lagi natin po tatandaan, mga kapatid. Hindi po ako nagagalit, ha. Ako'y nagpapaalala lamang. Yan ang nais ng Panginoon. So, paano nga ba natin makikita o makikilala? Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa atin sa bidyong ito ay upang ipaalam sa lahat ng kanyang mga tinawag at mga hinirang upang malaman natin ang mabuting tao at ang masamang tao at ang mga tunay na hinirang ng Diyos upang ihayag ang mabuting balita ng Panginoong Hesus at ng mga bulaang propeta at mga bulaang guro, sapagkat sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, ang sabi nga, di ba? Pakinggan po natin kung paano natin makikilala yung tinawag ng Diyos at mabuting guro, mabuting nagtuturo at mabuting tao. Kasi lahat na po ito Hindi lamang po ito tungkol doon sa nagtuturo ng salita ng Diyos, kung hindi pati sa atin po, individual po. Malalaman po natin, kasi marami sa atin, pagka makita lang natin yung tao, ay ang bait naman noon. Inabutan ka lang ng isang candy, ang bait naman noon. Ganyan po tayo kadaling mabola. Madali po tayong mabola Madaling humanga. Pero ang totoo, sabi nga sa banal na kasulatan, nagsisilapit sila na parang mga among asong gubat. Pero makikilala mo sa kanilang mga gawa. Nagsisilapit yan kasi may kailangan or nais lang magpakilala. Ganyan po. So dito po natin makikilala yung hinirang ng Diyos. Lalo na yung nagtuturo ng salita. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 3:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. At ito naman ang pagkakakilanlan ng mga bulaang propeta at ang mga bulaang guro. Ayan. Ang sabi dito, ito po, yung pagkakakilanlan natin, yung totoong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Hindi po lumilikha. Hindi lumilikha ng kwento na kung ano nung kwento. Yan po yung tunay na tinawag ng Diyos. Yan po yung tunay na hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At ang ginagawa naman ng Diyos ay ito, ang sabi ng ganito ng Panginoong Hesus. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Walang sukat. Parang parang baha, parang alon, parang agos ng tubig na walang patid. Kapag ikaw talagang tunay na sinugo ng Diyos at hinirang ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Kaya doon natin malalaman, mga kapatid. At ito naman, pakinggan ninyo yung mga bulaang nagtuturo, yung mga bulaang guro. Pakinggan natin ang sabi dito sa aklat ng Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1. Ang sabi dito ni Pedro, noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw ng mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ng pagtuturo ng mga aral at na makakasira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoon, nagligtas sa kanila. Kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Tingnan nyo, mga kapatid, ngayon malalaman po ninyo. Tingnan nyo nga, instead na ang Panginoon, Diyos Ama at Diyos Anak lamang ang parangalan, ang dami-dami ng pinararangalan. Kahit naman hindi kilala ng Diyos, kahit naman hindi sinirang ng Diyos, pinararangalan. Si Maria nga hindi naman pinararangalan, pwedeng parangalan natin as a ina in literal. Pero hindi po yan pwede nating sambahin sapagkat tao lamang si Maria.
Hindi po natin pwedeng sambahin yan, gamitin sa yung mga anghel nga ayaw nga magpasamba eh. How much more ito si Maria? Unawain po ninyo mga kapatid. Si Maria, dyan po nanahan ng anak ng Diyos. Kaya naging mapalad itong si Maria sapagkat siya yung nanganak doon sa lalaking iyon na pinanahanan ng anak ng Diyos. Totohanan po niyan. Kaya hindi po natin pwedeng sambahin si Maria. Igalang natin as a mother, as a ina. Pwede po yun. Pero yung kung sambahin natin, tapos sasabihin pa natin, ipanalangin kami ni Maria. Paano mananalangin si Maria? Inamatay na ngayon. Paano pa makapananalangin ang patay na? Bibigyan uli ng buhay yan sa muling pagkabuhay. Kasi tao yun eh. Kaya mali po. Marami po ang talagang naliligaw. So diyan po natin makikilala. Kaya nga sabi nga dito, noong una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral. Ayan o, katusuhan. Para magandang pakinggan ng tao. Kaya ginagamit yung mga pangangatuwiran ng tao. Ang itinuturo, yung mga bagay na alam ng tao. Which is hindi na dapat ituro yan. Ang dapat itinuturo natin ang kalooban ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, sapagkat wala pong nakakaalam niyan. Tayo na tinawag ng Diyos na ang dapat magturo sa kanila. Ay hindi itinuturo natin yung mga bagay pa rin na alam naman na ng tao yan. So anong nagawa nating kabutihan noon? Anong nagawa natin na kalooban ng Diyos kung ang ituturo natin yung mga bagay na alam naman na ng tao? Kaya nga pinapunta ng Ama ang kanyang anak, which is ang Panginoon, upang ituro po sa atin ang katotohanan. Which is itinuro po sa atin at narito nga iniwan sa atin nung pagbalik niya sa langit at ngayon naluluklok siya sa kanan ng Ama, iniwan sa atin yung kanyang salita na dapat nating sundin. Marami po ang hindi nakakaunawa. Instead na sundin ang itinuturo ni Kristo, gumagawa ng kanya-kanyang kwento. Kwentong barbero. Kaya tingnan nyo kung ano-ano ng mga binabanggit. Pati si Poncio Pilato, Sus Maria Josep. Wala namang kinalaman ng mga taong iyan eh. Ang tao lang naghalal niyan. Pati yung mga na yan. Tao lang naman naghalal niyan eh. Hindi naman nagsabi ba ang Diyos na, o ito si Pulano, ihahalal ko yan bilang ganito. Hindi naman eh. Wala naman sa Biblia eh. Ang naririto, malalaman mo kung sino yung tinawag ng Diyos. Sapagkat ano nga ang sabi? Ang tinawag ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. At ito naman ang pagkakakilanlan ng mga bulaang propeta, ang mga bulaang guro. Ang sabi nga dito sa aklat ng Kalawang Pedro, chapter 2, verse 1, noong una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila. Kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Hallelujah. Kung ayaw ninyong mapasama mga kapatid sa kapahamakan, lumayo na kayo dyan. Hindi po kayo mahililigtas niyan. Gumawa kayo ng sarili, lumapit kayo sa Diyos. Ipapahamak niyo yung sarili ninyo. May karapatan po tayo, bawat isa sa atin may karapatan tayo na iligtas ang sarili natin sa mga maling aral. Karapatan po natin yan. Buhay po natin ang nakasalalay dyan. Hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi sa kabilang buhay. Kung mag-aanga-angahan po tayo ang kawawa.
Di bali okay lang yung dito, yung buhay dito, wala naman tayong ano dyan kasi mamamatay naman tayong lahat Pero ang dapat natin pinaghahandaan mga kapatid, yung buhay natin sa kabilang daigdig. Paano natin malalaman? Paano tayo makakarating dyan? Kasi walang nagtuturo, paano natin malalaman? Dapat hanapin ninyo yung may nagtuturo ng katotohanan. Ang itinuturo, paano nga ba makapapasok sa kaharian ng langit ang isang Kristiyano? Paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano nga ba natin malalaman ang kaharian ng Diyos? Siyempre, pinaghahandaan natin na buhay ngayon, yung doon na sa kabilang daigdig, hindi yung ngayon. Kasi yung buhay dito ngayon, mawawala yan anytime. Pagsikapan po natin mga kapatid, hindi po ako nagagalit pagsikapan po natin mga kapatid, yung buhay sa kabilang daigdig. Paano tayo makapapasok doon? Paano natin malalaman ang kaharian ng Diyos? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Yun ang pinaka-importante po na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, madali natin malalaman yan kung talagang binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay banal. So, kung nagnanais mong makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi dapat magpakabanal ka rin. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ngayon, kung nagnanais ka rin makapasok sa kaharian ng langit, ang Diyos ay matuwid. Hindi dapat magpakatuwid ka rin. Kung nais mo makapasok o magkamit ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay katotohanan, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Hindi dapat hindi ka rin nagsisinungaling kung nagnanais kang magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang paghahari ng Diyos. Yan po ang kalooban ng Diyos, hindi yung mga bagay sa daigdig na ito. Nakakalungkot po Kawawa yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos tapos lalo pang ilulubog sa putik. Wala nang alam sa salita ng Diyos Tapos maririnig pa nila puro pangangaral sa mga bagay dito sa daigdig na ito. Paano nila malalaman? Magugunaw na lamang ang mundo, babalik na lamang ang Panginoong Hesus. Kawawa itong mga taong ito na hindi nalaman ang kalooban ng Diyos, hindi nalaman ang paghahari ng Diyos. Paano makapapasok yan? Kaya panahon na mga kapatid, muli nakikiusap po ako, hindi po ako magsasawang makiusap po sa inyo. Sapagkat yan po ang layunin, kaya po ako sinugo, kaya po ako hinirang ng Diyos upang ipahayag ang katotohanan. Kung maalala ninyo mga kapatid, ang sabi ni Apostol San Pablo kay Timoteo, dapat ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Sa pamamahinga at sa paggawa, dapat ipangaral mo ang katotohanan. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang tunay na aral. Sapagkat mangangalap sila ng mga taong walang ipangangaral kung hindi yung gusto nila. Which is nangyayari po sa atin ngayon yan. Di ba? Kung ano lang yung marinig nila. Ito ang tuwa naman itong naririnig, nakakakinig. Siyempre, walang alam. Oo na lang, gaya-gaya na lang. Kasi ganyan din naman ako noon kahit pag sa sign up pros ka noon, hindi ko alam nung ako'y mangungumpisal magdasal daw ako ng siyam na ama namin, sabi ng ganon. Ni isa, hindi ko nga alam Ganyan po tayo noon nung ako'y nasa sanlibutan pa, kapatid. So sinishare ko po sa inyo para malaman ninyo na talagang nanggaling po ako sa sanlibutan. Kaisa rin po ako ninyo noon. Ibig sabihin, kung bakit ako ngayon naririto sa ginagawa kong ito, bakit ako nagpapahayag ng katotohanan, sapagkat tinawag po, lahat po tayo tatawagin ng Diyos Hindi naman po natin alam sapagkat nagumon po tayo sa mga bagay sa sanlibutan ito.
Hindi natin napapansin yung panawagan sa atin ng Diyos. Hindi po natin napapansin ng panawagan ng pagtawag sa atin, pagkatok sa atin ng Panginoon. Kasi nagumon na po tayo sa mga bagay na kinahumalingan po natin eh. Pinasarap tayo ni Satanas eh, nininang tayo. Tapos naandyan pa yung nangangaral na walang pinangangaral kung hindi mga bagay pa rin sa daigdig na ito. Wala tayong matututunan sa salita ng Diyos mga kapatid. Kawawa po tayo. May karapatan po tayo, bawat isa po sa atin, na iligtas po yung sarili natin. Katulad sa akin, anong pakialam ko sa tao? Anong ba sabihin sa akin? Wala akong pakialam sa mga tao. Ang pakialam ko kung paano ako tinawag ng Diyos. Kung paano niya ako sinusugo. Kung ano yung gampanin ko. Maghayag ng katotohanan. May masaktan man o wala, basta't ihayag mo ang katotohanan. Upang maging matuwid kayo mga kapatid, malaman ninyo ang katotohanan. So ano pa, pagkakakilanlan natin. Ayan, na makikilala natin dito nga, yung mga tunay na lingkod. Yung mga talagang sabi ni Apostol San Pablo, mga kapatid, ito po ang pagkakakilanlan ng mabuting kawal ni Kristo Jesus, at ang karapat-dapat na lingkod ni Kristo. Ayan po, makikilala po natin yung tunay na kawal ni Kristo, yung sundalo ni Kristo. Kasi kumbaga tayo maglilingkod ng Panginoon, tayo yung mga sundalo niya eh. Susunod tayo sa kanyang mga utos. Dahil siya ang pinuno natin. Siya yung ulo ng iglesia. Kung tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. Di ba? Siya ang pinuno. So dapat siya yung dapat nating susundin. At kung ano ang kalooban ng ating pinuno, yun dapat yung ating susundin at gagawin. Kaya nga sabi nga dito ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ang sabi niya, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ayan, una nating ginagawa bilang tayo'y matuwid na lingkod ni Kristo or kawal ni Kristo. Ang sabi nga dito sa unang Timoteo chapter 2 ay ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Ayan po, kung talagang tayo'y tinawag ng Diyos, kung talaga'y tayo'y hinirang ng Diyos, dapat pagbigay tayo lugod sa Diyos. Hindi kung sino-sino mga ewan ko. Minsan kasama na si Talong eh. Kasama natin si Talong, pinararangan natin. Ano ba yan? Pati ang palaya. Maria Josep. Wala. Yung mga pinagbabanggit po natin, yan po mga ano lang ng tao yan mga hilalang lang ng tao yan. Bakit? Kaya nga sinabi ng Diyos walang makakaagaw sa aking karangalan, ang sabi sa aklat ng Isaiah, chapter 42. Di ba? Walang makakaagaw sa aking karangalan at kaningningan. Ako lamang ang Diyos. Ngayon, kung sino-sinong pinararangalan natin. Kaya nga sabi nga dito, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Ayan dapat. Kung talagang tayo ay sinugo ng Diyos, kung talagang kayo ay sinugo ng Diyos, hinirang ng Diyos, ang bigyan ninyo ng lugod ay ang Diyos na siyang humirang sa inyo, na siyang pinuno ninyo. Hindi kung sino-sino ang mga pinagbabanggit natin. Hindi pa rin ba ninyo naunawaan yung sinabi doon sa aklat ng Isaiah, chapter 42? Na walang makakaagaw sa aking karangalan. Di ba? Kawawa po tayo. At higit na kawawa po yung mga taong mahililigaw po natin. Kung hindi po natin naayusin yung ating
Humingi po tayo ng karunungan sa Diyos. Makipag-usap po tayo, Lord, ano nga ba ang karunungan na dapat naming ginagamit? Ganyan. Hindi yung nagmamayabang tayo. Lumalabas tuloy na wala. At ito pa, ang sabi pa dito sa aklat ng unang Timoteo chapter 4 verse 1, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Tunay na aral, hindi mga palsi. Di ba? Tunay ba na aral yung masarap matulog kapag kasama mo ang iyong ang iyong asawa, ang iyong mahal sa buhay. Hindi naman natin kailangan na sabihin pa yan eh. Alam na ng tao yan eh. Ang dapat nating sabihin, brothers and sisters, ang kalooban ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, kung paano natin makakamtan yan, kung paano natin malalaman yan, sapagkat yan ang hindi alam ng tao. Hindi kung ano-ano yung dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. So ito naman sa ikalawang Timoteo chapter 2:15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yan po yung mga lingkod ng Diyos. Tapat na nagtuturo ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Paano katotohanan? Mga di ba? Kapatid, hindi ko po kayo idinadown. Ang nais lang po ng Panginoong Yesus, baguhin po natin yung pananaw natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Katotohanan, hindi naman kasinungalingan. Hindi ba kasinungalingan kung sino-sino yung babanggitin natin? Di ba? Na wala namang kaugnayan sa Diyos. Hindi naman alam ng Diyos kung sino yung taong iyon. Ang tao lang naman ang lumalang noon, ang humirang. Di ba? Ba't natin isasama ang mga yan? Hindi ko sinasabi na hindi tayo magsama, but dapat ilagay po natin sa tamang panahon. May kanya, di ba? Sabi nga doon sa ang manunugtog eh. Kailangan kapag manunugtog ka or nasa banda ka, kailangan nagkakaisa kayo. Kasi kung magkakahiwa-hiwalay kayo, para kayong naglalangoy sa sabon ng pusit na magtutugtog kayo ng nasa silangan yung laman, nasa kanluran yung sabaw. Parang ako, kapag kumanta magkahiwalay yung Mahilig akong kumanta pero yung kanta walang hilig sa akin. Diyan tayo nalungkot. Ang hilig ko sa gitara. Pero yung gitara walang hilig sa akin. So ayan po mga kapatid. Tawa-tawa din tayo kasi baka sabihin puro tayo seryoso eh. Kasi pag seryoso, nasa PGH yun. Ayan. Ayan. So, brothers and sisters, kailangan po natin maging seryoso kasi hindi po ito biro. Yung iligaw natin yung mga kapatid natin sa maling aral. So, dito po natin makikilala. Yan nga, kaya nga sabi nga dito sa pinungayan natin, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Siyempre, kung masama tayong tao, lalabas sa bibig natin, masama. Di ba? Kung mabuti tayong tao, ang lalabas sa bibig natin, mabuti. Katotohanan. Di ba? Yan lamang yan eh. Siyempre, kung tayo ay matino, tayo ay mabuting tao, gagawa tayo ng mabuti. Hindi masama. Siyempre, ang masama, gagawa ng masama. Kasi sino nga ba ang pinuno ng masama? Iba? Pakinggan natin. Kaya nga, sabi nga dito, sa tinungayan natin, dito sa aklat ng Juan, dito po natin makikilala
yung mga tunay na sinugo ng Diyos, yung mga tunay na hinirang ng Diyos. Sabi nga dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng kanyang espiritu. Sapagkat hindi naman po ako nagsasalita ang espiritu. Sama-sama naman, pakinggan natin yung dito sa 2 Pedro, nang sabi dito, para meron din kayong kung paano ginagawa ng masama. Pakinggan ninyo, ang sabi nga dito sa 2 Pedro, chapter 2, verse 1, noong una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila. Kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ayan po, gagamitan kayo ng katusuhan sa pagtuturo ng mga salita. Yan po ang ginagawa ng mga bulaang guro, ng mga bulaang nagtuturo. Yan po mga kapatid. So sana nagbigay at magdulot sa inyo ng panibagong buhay ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. At sana para magsama-sama po tayo doon sa kabilang daigdig. Malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Dapat naghahanda na po tayo. Pamumuhay espiritual na po. So yan lamang po, brothers and sisters, kaya malalaman po ninyo. Ayan po, mag-search po kayo. Halimbawa, nakikinig po kayo, hindi ko po sinasabi na huwag kayong makinig sa iba. Which is yan po yung challenge sa inyo. Makinig din po kayo sa iba na nagtuturo ng salita ng Diyos. But, tiyakin po ninyo na kung itinuturo niya is naayon doon sa Biblia. Dapat meron po kayong Biblia na pagbabasihan. Pero kapag wala po sa Biblia, hindi po yan. Wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Yan po ay nagtuturo-turuan, mga bulaang guro po yan. Yan. Yung mga naghahaka-haka lang, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Kawawa po yan. Ngayon, kung isa ka sa makikiapid doon sa mga gawain nila, isa ka sa magiging kawawa. Kaya may panahon pa mga kapatid para ilayo ninyo yung sarili ninyo sa mga ganyang nagtuturo. Iligtas po natin ang ating sarili. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Itanong natin kung sino nga ba yung dapat nating samahan at nagtuturo ng katotohanan. Ituturo po sa inyo yan. Magugulat na lang kayo, nandiyan na sa harapan ninyo. Maniwala po kayo. Magtiwala po kayo sa Panginoon. So yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot sa inyo ng panibagong buhay ang ating ebanghelyong ito or yung bidyong ito. So hanggang sa muli.